Ito yung ating setup. Isang on-grid inverter na 2000 watts. Isang solar charge controller na 60 ampere ang maximum charging current niya. MPPT, SRNE, at isang off-grid inverter na 3000 watts. 3000 kilowatt. 3000 watts. Dito sa setup natin, meron tayong 2000 watts na solar panel, 2300 watts na solar panel. Ang isang solar panel ay 580 watts na connected in series. Bale, 2 series, 2 parallel. Yung output ng dalawang naka-series na 580 watts dito nakakabit sa PV. Meron tayong DC-MCB na 20 ampere at isang SPD, DC-SPD. Ito yung magka-partner. Doon sa isang string naman, sa dalawang 580 watts na naka-series, dito naman siya nakakabit. At naka-parallel yung DC-SPD natin. Ito yung ating safety devices. At itong isang breaker na to, DC breaker, nakakabit naman siya sa output ng SCC natin, 60 ampere. So sa ngayon, nagcha-charge siya ng 1562 watts, 27 ampere. Ayan, 27 ampere charging siya. Pero ang kinukonsumo lang ng ating bahay, yung consumption natin, 197 watts lang. Ito yung pinoproduce ng on-grid inverter natin. Dahil yun lang ang kinakain ng kuryente natin. Ito lang yung consumption natin. Bali yung sa Meralco, ito yung pinaka natitira na lang sa Meralco na kinukuha niya, 5 watts lang. Ito yung pinoproduce ng inverter natin. So ano pagkakaiba ng on-grid inverter sa off-grid? Ito yung off-grid natin nakakabit. Yung on-grid inverter natin ay gumagana lang kapag meron tayong power sa Meralco. Dahil ito ay nakasaksak sa Meralco. Itong on-grid inverter. Ang off-grid inverter naman ay gumagana kahit walang Meralco. Stand alone siya. Basta may nakakonect na battery, may gagana siya. Ngayon, nakabayo pa siya kasi may kuryente. Ito yung AC. Yung load natin naka-bypass. At meron pala tayong battery na ito yung battery natin. Prismatic. Meron tayong battery na for 51.2 volts na nominal voltage. Prismatic battery. Ang isang battery ay 3.2 volts nominal voltage, 120 Ah. So meron tayong 16 na battery connected in series. So ang total niya ay 51.2 volts nominal voltage. Meron tayong BMS. Ito, battery management system. Siya na yung bahala sa battery, mag-balance at mag-cut off sa pag mag-overcharge na siya at undercharge. Meron tayong active balancer. Yung brand ng BMS natin ay Dali BMS. Ang capacity nito ay 100 AH. Yung BMS natin. At makikita natin yan sa
Connected siya sa Bluetooth. Ito, local monitoring. Nakikita natin kung ayan. Sa ngayon ay charging siya 22 ampere, ito. Kasi meron tayong sobra 1,400 watts 26 ampere, pero ang consumption natin 196 watts, so nag-charge siya sa battery sa ngayon. Ang oras natin ay maaga pa. Ang oras alas 9 pa lang, 9:33 AM. Sumisikat ang araw at medyo kumukulim na. Kaya paano gumagana tong on-grid? Ang gumagana ang on-grid, kaya tinawag siyang on-grid dahil nakakabit siya sa, meron siyang power source 220 volts. Ito yung safety devices na. Ayan. Meron tayo RCCB o RCBO, ACSPD o Surge Protection Device. Meron siya tayong TDS o Time Delay Switch, Over and Under Voltage Protection. At ito yung DCMCB natin nakakabit sa battery. Nakakabit sa battery, dito yan sa taas. Input niya. Ngayon, ang total capacity nitong inverter natin ay 2,000 watts. Pero may pwede mo siyang maglagay ng limit. Bali, ang nilagay ko limit sa kanya ay 1,000 watts. Ngayon, susubukan natin siya. Meron tayo ditong heat gun. Ito. Paandarin natin siya. Pag lumampas na siya ng 1,000 watts, papasok na ngayon yung Meralco sa kanya, tutulog na. Paandarin natin itong heat gun na nasa 2,000 watts itong heat gun. Nakikita nyo ang pinto na sa tumataas. Bali 2,000 watts, almost 2,000 watts yung heat gun. Ngayon nag-produce siya ng 1,000 watts. At yung sobra, kaya nilagay ko na limit, pumasok na yun sa Meralco na 127 watts. Ganun siya. Ano, papatayin ko. Ayan. Makikita nyo, babalik na siya doon sa... Ngayon, hanggat hindi kayo nagko-consumption ng 1,000 watts, hindi iikot ang kontador nyo kasi hindi pa siya lumalabas ng 1,000. Pero ang maximum nitong inverter na to ay 2,000 watts. Hindi ko lang siya sinagad. Hanggang 1,000 watts lang ang nilagay ko. Para hindi na masyado magtrabaho yung inverter natin. Kasi ang consumption lang naman sa bahay, mababa lang naman. Nakita ko siya nagma-maximum siya ng 2,300 watts. Tanghali, mga 11 AM. Basta kung makikita mo ang current ka dito, maabot siya ng 40 ampere. So maganda yung solar panel na nabili natin. Kasi sumasagad siya, efficient siya. Sumasagad siya ng 40 ampere dito. At sumasagad siya ng 2,300 watts. Pagtirik na talaga yung araw. At kahit makulimlim, nagpo-produce siya ng 500 watts. Kahit maulat. Maganda yung solar panel. N-type na solar panel. So yun lang. Bali tumakbo na to ng halos isang linggo, wala namang problema. Itong on-off-grid inverter natin, ano lang to, bali backup lang to. Halimbawa mag-brown out, automatic siya lilipat sa battery. Pwede ganun lang ang function. Backup lang siya. Sa ngayon, naka-bypass siya. Automatic naka-bypass lang siya kasi may kuryente. Ito lang ang trabaho nitong
off-grid inverter natin. Pag during brown out lang, doon na siya gagana. Ang talaga nagtatrabaho dito, itong solar charge controller, at itong on-grid inverter. Ngayon, may mga bago ng inverter ngayon na hybrid. Pinagsama-sama na yung tatlo. Nasa loob na siya ng isang lagayan. Yun yung hybrid inverter. Nandun ang SCC, nandun ang on-grid inverter. At meron na rin siyang off-grid. Nasa isa. Medyo may kamahalan lang. Yun ang hybrid inverter. Pero ngayon ito, yung ginawa ng setup natin, hiwa-hiwa.